Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko matapos ang di umano'y gapangan sa grupo ni Tito Sotto para sa planong muling kudeta di umano sa Senado. Attorney Luna, may malaking pasabog sa publiko na dapat lamang umanong malaman ng taong bayan posibleng dagdag puwersa at paglipat ni Senator Mig Zubiri at JV Ejercito sa kampo ng majority na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano upang hindi umano makabalik ang di umano'y abusadong pamumuno ni Tito Sotto. Gaano nga ba kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa umano'y kumpirmadong balita, source online, hindi nila mapapatalsik si Senator Alan Cayetano. Ito ang matapang na sinabi ng abogado na si Attorney Luna sa isang panayam sa SMNI News dahil matatag umano ang pamumuno ni Cayetano sa Senado, lalo pat isa itong abogado. Nakikita rin umano ni Attorney Luna na matatag ang kasalukuyang majority kahit pa 13 pa lamang sila sa ngayon dahil umuugong umano ang balitang sama umano sa hanay ng majority sina Senator Mig Zubiri at JV Ejercito, kaya't mas mahihirapan silang patalsikin sa pwesto si Cayetano. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jay Sonsa. Good news po ito. Sana magdilang anghel si Manong Jay Sonsa. Sabi niya, may lilipat na 2. Tatlo pala. Papunta sa kampo ng Brave 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan. Kasi gapangan yung kampo ni Sotto, napapabalita na gumagapang sila para maagaw yung liderato. Si Zubiri daw ang kandidato na maging Senate President. So ito hindi nagpapatalo, gumagalaw din ang Brave 13. Gumagapang din. Ito na nga, 2 hanggang 3 ang posibleng sasama sa Brave 13 next week. So, it's either way around, let's pray for this Brave 13 na walang bibitiw. Kasi kung may bibitiw na 2 sa kanila, wala. Yung siyam na minority ni Sotto ngayon, sa tingin ko, madali nilang makuha yung 2 independent. Zubiri and JV Ejercito. Kaya kailangan pa nila ng 2 makuha sa Brave 13. But on the other way around, depende na sa gapangan, yung 2 independent, pwede ring makuha ng Brave 13. Kasi si JV Ejercito, palagay ko, siya yung pang 14 nung nagsalita sa press con si Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, original daw na senador na susuporta sa bagong Senate majority, 14. At sabi niya, hindi ako ang Senate President. Iba ang iuupo nila na Senate President sa original plan. Kaya lang, I don't know what happened. Naging 13 na lang at bigla nilang inupo si Senator Cayetano as Senate President. Noong September of 2025, noong nagkaroon ng kudita, tinanggal nila si Senator Escudero. Sabi ni Senator Cayetano, siya daw ang inoferan na basta bumaliktad lang siya, aalis siya sa kampo ni Escudero, siya ang inoferan na maging Senate President. That was September of 2025. Kaya lang, sabi ni Senator Cayetano, hindi niya kayang traidorin si Senator Escudero. Kaya, he remained with Escudero. Yan ang tunay na loyalty.
14 ang original senators na magkudita. So, sino yung pang 14 na biglang umalis? Ang tingin ko dyan, ang pang 14 ay si Senator J.B. Ejercito. Kasi nandun sa grade 13 ang kapatid niya. Blood is thicker than water pa rin. Iniipit ang kapatid niya. Gustong kasuhan. Eh di siyempre, tulungan ko yung kapatid ko. Ganun lang yun. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Manong Jason sa ang isa sa lilipat ay si J.B. Ejercito. Okay. So, sino pa yung pangalawa o pangatlo? Pwedeng si Subiri. Siya lang, hindi masyadong sigurado. Pwede si Gatchalian. Kasi si Gatchalian, dating kasama sa majority noong si Senator Escudero pa ang presidente. And then, ang isang sigurado ko, si Lito Lapid. So, J.B. Ejercito, and then Lito Lapid. Madaling kumbinsihin si Lito Lapid. Kung nasaan yung Agos, doon lang. Playing safe palagi. So, kung matuloy ito, magiging 15 na ang grade 13. Grade 15 na. Di, ano ngayon ang mangyayari? Wala na. Kasi, ang nakita kong attraction ng grade 13, yung gusto nilang matuloy ang investigasyon ng flood control scam. At dyan sa mga senador na yan, mayroong gusto talagang ma-uncover. At yan, gustong-gusto yan ni J.B. Ejercito. Pwede rin si Gatchalian. Gusto niyang ma-uncover ang katotohanan. Walang pinagtatakpan ng mga yan. Ejercito, Subiri, tingnan nyo. Yung nag-withdraw sa partial report, di ba, nakaperma na sila sa partial report. Mamaya, winidraw nila. Sino yung nag-withdraw? Subiri, Gatchalian, and Ejercito. Di ba sila yung nag-withdraw? Kaya, posible din, na itong tatlo ang lilipat. Kasi ayaw nila yung nangyayari sa flood control investigation under ni Lacson. Itong Brave 13 ngayon, gusto na nilang ituloy-tuloy para sa kapakanan ng taong bayan, para malaman na yung katotohanan. Kaya yun ang attraction nila. Maraming susuporta dyan. Yung mga senador na walang pinagtatakpan. Kaya interesting ito. Ako naniniwala ko niyan. At saka answered prayers na rin natin kasi I believe marami sa atin nagdarasal, ang Diyos will protect, will bless yung Brave 13 at ngayon dadagdagan pa niya ng 2 o 3. Wow! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Sabi niya, Juan Mig Subiri, come back! Subiri reportedly eyed as Senate President in fresh kudita bid versus Alan Peter Cayetano. So, assuming, sabi ni Attorney Baligod, assuming Bato cannot vote, kailangan ni Subiri ang isa sa 13 ni Cayetano na bumaliktad. Ang pitpitin ng BBM camp ay si Escudero, Jinggoy at Villanueva. Sino kaya ang mabayot sa kanila? So, nabasa ko na rin ito sa ibang post. Sino ba yung mga nag-post nito Yung mga DDS vloggers na malabo daw na si dating SP Soto ang ibabalik kung siya ang magiging Senate President. Walang pag-asa. Kaya ang ginagawa nitong mga takot na takot itong pamumuno ni SP Cayetano ngayon, na takot sila dahil magre-resume na ang flood control hearing sa Blue Ribbon Committee. Takot na takot. Kaya gumagawa sila ng hakbang na mapalitan kaagad si Cayetano. At ang
plano is Subiri dahil parang mas acceptable sa iba. Okay, so dahil independent si Subiri kasama si Ercito, dalawa sila, plus 9 itong minority ni SP Soto, di 11 na. So, dalawa ang kailangan niyang kumbinsihin, hindi yung isa lang. So, agree ako sa opinion ni Atty. Baligod na ang posibleng pitpitin nila ng todo, takutin nila ng todo, yung tatlong senador na parang sasampahan, wala pa namang, ang alam ko, wala pang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Escudero, Jinggoy, and Joel Villanueva. Okay, sino daw ang mabayot o yung bibigay? Kung si Senator Escudero, ano na yan, veteran, abogado yan eh. At ang alam ko, hindi naman malakas yung ebidensya kasi parang yung Yusek Bernardo, yun lang ang parang nagdawit sa kanya. So, mahina ang ebidensya, dawit lang. Kasi kung malakas pa ang kaso laban kay Escudero, sinampahan na rin sana ng kaso. Wala pa naman. Kaya, Tommy, malabo na si Escudero ang isa sa mga babaliktad. Malabo. Jinggoy. Ay, wala na ito. Veterano na ito. Diba, nakulong na rin siya nung PDAP scam. Kaya lang, after I don't know how many taon din ata ang inabot niya sa kulungan, pinalabas ni Tatay Digong. Kaya malaking utang na loob ni Jinggoy dito sa mga Duterte kay Tatay Digong. Nasanay na yan, hindi na yan basta-basta masisindak si Jinggoy. Kaya to me, alanganin, hindi nila kaya si Jinggoy. Lalo na si Senator Villanueva. Ako naniniwala ko, hindi naman santo si Senator Joel Villanueva. But naniniwala ako sa kanilang, kasi yung party list nila, sibak. Anti-corruption yung kanila. At mga paratang lang, gusto lang nila talagang ipitin. Kaya sa tatlo na yan, wala silang mapipiga. Solid yan. So, good luck kay Senator Subiri. So, saan siya pwedeng kukuha ng 2 boto? Kasi si Bato, kahit hindi na yun magpakita, boboto man siya o hindi. Kasi ang minority ngayon, kailangan nila na makaproduce ng bagong 13. So, 9 minority plus 2 independent, 11 lang sila. So, dito na lang, ang nalalabi na lang is dito sila magkuha sa 4, yung bagong bumaliktad. Magkapatid na Villar, Ligarda, and Tia Cayetano. So, elimination. Tia Cayetano, wala na yan. Hindi nila kaya dahil kapatid. Aalagaan ni Ate Pia si Ading Peter. Loren Ligarda, iniipit. Yan, ipagdasal po natin si Senator Loren dahil siya ang pinagbuntunan ng galit. Kasi siya yung deciding factor eh. Kung hindi bumaliktad si Loren, wala pang bagong Senate leadership ngayon. Kaya ang lahat na lang ng political pressure nasa kay Loren Ligarda. So ipagdasal natin, ako pinagdarasal ko yung brave 13 senators na sana huwag na silang yung buo pa rin yung samahan. Loren, we need prayers. Yung magkapatid na Villar, hindi nila kaya. Mga Duterte diehard yan. So, dito lang, kung kay Loren lang sila umaasa, di kulang pa rin. Ano sa tingin nyo? Babaliktad pa si Senator Loren? Palagay ko, hindi na. Parang napasubo na eh. Ang kasalanan o ang pagkakamali, bakit bumaliktad itong si Senator Loren ay dahil yung anak niya na sobra na ang panggigipit ng administrasyong ito. Kahit sinong inahan or amahan, nakikita mo yung anak mo, pinagtutulungan. Kung ako yun, no way. Sasamahan ko yung anak ko. Kaya yun ang kamali nila. Dahil inipit na nila ng gusto si Congressman Libeste. Kaya ang kanyang nanay, laban na. Wala nang atrasan yan. Kaya to me, as of now,
malabo na mapalitan ang Senate leadership as of now. Sana magdilang anghel ako. Pagdasal po natin, brave 13 senators, intact yan, banding yan hanggang sa dulo ng 2028 hanggang makaupo si VP Sara as President. Bigyan natin ng reaction, opinion nitong post ang balita ngayon. Title, madadali sila kay Soto. Ito ang pahayag ni Antonio Trillanes. Kaugnay sa nagpapatuloy na kontrobersya sa Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Trillanes, ito, pahayag ni Trillanes, pag nakabalik dyan si Soto at inimbestigahan yan, madadali talaga itong si Aplaska at saka si Cayetano. Nauna ring niyang iginiit na dapat umanong matanggal agad sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano upang hindi umano maapektuhan ang investigasyon. Kailangang matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Peter Cayetano para hindi niya ma-whitewash ito. Lumabas ang kanyang mga payag matapos ang warning shot incident na kinasangkutan ni Acting Senate President at Arms Major General Mau Aplaska at ilang operatiba ng NBI at GSI's compound na konektado sa Senate offices. Gayunpaman, iginiit naman ng kampo ng USA na bahagi lamang ng pagpapatupad ng security protocols ang kanilang naging aksyon sa gitna ng umano'y biglaang pagpasok at deployment ng armadong operatiba sa palibot ng Senate premises. Nauna nang sinabi na Plaska na ginawa lamang nila ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang seguridad sa Senado, lalo na sa gitna ng tensyon at kalituhan nung araw ng insidente. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang umiinit ang bangga ng magkabilang kampo habang sinusubaybayan ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. So, ang tanong dyan, papaano ngayon, ex-Senator Trillanes, papaano matanggal si SP Cayetano? Yan ang malaking problema ninyo. So, tignan natin. Bukas, anong mangyari? Kasi itong nagdaang linggo na napaka-eventful. Lunes, kudita. Martes, wala masyado. Miyerkules, putukan. Huwebes, tumakas si Bato. Biyernes, yan, palitan na, ugong-ugong na ng kudita. So, Lunes. Nasabi nila, Subiri ang iuupo nila na bagong Senate President. Kasi si Soto, parang marami nang ayaw sa kanya. Eh sabi naman ng kabila, 2 o 3 senador ang sasama sa majority sa 13, grade 13. So kung matuloy yon, ade wala na. It's crying time na talaga dito kay Trillanes. Kasi sobrang napahiya sila. Meaning kung sila, NBI at itong si Trillanes. Akala nila, parang maulit nila yung nangyari kay Tatay Digong. Kaya lang, kung si Trillanes man ang in charge sa pag-aresto, kasi nandun siya eh. Kasama niya ang NBI agents. Anong papel niya doon? Wala, hindi naman siya official sa gobyerno. Private citizen naman siya. Tapos siyang pumapapil. Ngayon, napalpak sila, kaya tinatawanan siya. Isang retired general, si Brigadier General Orlando Dillon, yung kanyang post. Sabi niya, simple lang. Si Bato, ang mission niya doon is bumoto para magkaroon ng changes sa Senate leadership. Mission accomplished. Ang mission ni Trillanes at ang mga NBI operatives, pigilan si Bato, arestuhin si Bato para hindi siya makaboto doon sa kudita. Mission miserably failed, hilariously failed, sabi pa ni General Dillon. Ganun lang yun. And I agree. Katawa-tawa itong nangyari kay Trillanes at ang mga NBI. Kaya ngayon, galit na galit sila. Yan kay General Aplaska. Kaya ako, saludo ako kay General Aplaska. Tama yung ginawa niya na warning siya.
Buti ka warning shot. Kung kami pa yon, Army, pag nandun kami sa bundok at nakakita kami ng armado, alam namin, kalaban na yun. Kasi kung nag-operate kami, alam namin kung nasaan yung kalaban. Lalo na nung platoon leader ako, meron akong area of operation. Ako lang ang nandun. Ako lang ang puwersa doon. Kaya pagkita namin na armado, bira kagad. Wala nang warning shot sa amin. Sa kanila, dahil may protocol, nasa urban center, may warning siya. Kaya yung armadong kalalakihan na NBI pala nun, dahil winarningan shot sila, di magpakila mga, we are in NBI operatives, nandito kami para, anong purpose nila na nandun? Nung nag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms, paputok din sila, ibig sabihin, may ibang balak. Kaya wala akong nakikitang problema sa ginawa ni General Aplasca. Ngayon, pinasuspindi siya ng ombudsman, ay sige. Yung CCTV footages sa Senado, pinupwena ng ombudsman, ayaw ibigay. Yan na, patigasan na ngayon ng ihi. Tingnan natin kung sino ang mas astig. May mga abogado nagsasabi na wala daw kapangyarihan si Boying Rimulya para suspindihin si Sergeant at Arms General Aplasca. Attorney Torion and Attorney Mark Tolentino, nabasa ko yung mga post nila. Si Attorney Baligo daw is premature yung pag-issue ng suspension order dahil wala pa naman daw administrative or criminal case na naisampa kay General Aplasca. So, good luck sa pangyayaring ito. Sige, kung kaya nyong palitan. Patignan natin. Sa tingin ko, hindi na nila kayang palitan yung Brave 13 nga na yan, bagkos madadagdagan pa next week. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.